Nalilito ka ba kung bakit ang bait-bait mong ina, ang iyong ilaw ng tahanan, ay biglang nawala ng dangal sa sarili niyang tahanan? Ang hirap, di ba? Lalo na kung ang mismong anak mo pa ang tumapak sa iyong pagkatao. Ang gabi na tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak, sa harap mismo ng kanilang mayayamang kamag-anak. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon, halos ikamatay ko. Parang tinusok ang puso ko, paulit-ulit. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagbubuhat ng sariling sikap, nagbabantay sa bawat sentimo ng budget, nagpapanatili ng kaayusan sa bahay. Ako pa nga ang tumulong sa kanilang kasal, sa pag-aayos ng kanilang bahay. Pero para sa kanila, ako ay isang anino lamang, isang bagay na pwedeng balewalain. Hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyonan nilang, wala na akong silbi. Pero hindi nila alam. Noong umalis ako, dala ko lang ang aking maliit na pitaka. Hindi nila alam na ang yumaong asawa ko pala ay nag-iwan sa akin ng lihim na yaman. Isang malaking halaga na nakatago sa isang testamento na hindi nila nakita. Yung lola na pinatapon nila, siya na ngayon ang manghuhuli. Gusto nila akong palabasin, patahimikin. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at magbibigay ako ng isang aral na ikukwento nila sa kanilang mga apo. Kung naranasan mo na rin ang pakiramdam na parang estranghero sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Pambungad, tinig na malumanay, malakwentong lola. Naiintindihan ko ang pakiramdam na, yan, yung parang dinadala mo ang buong mundo sa iyong balikat. Lalo na kung ang mundo na, yon ay hindi lang para sa'yo. Kung may mga mahal ka sa buhay na umaasa na kailangan ng iyong tulong. Para bang lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, ay kailangan mong isalba. Iyan ang naramdaman ko noong gabing yon. Isang gabi na hindi ko malilimutan. Isang gabi na parang bumagsak ang langit sa akin. Pero hindi ako sumuko. Hindi ako nagpatalo sa unos. Simula ng kwento. Tinig na nagkukwento, may bahid ng pagod, ngunit matatag. Gabi na. Alam nyo, mga lolo at lola, mga kaibigan kong taga-Pilipinas. May mga gabi talagang pinipilit mong lumaban, kahit pagod ka na. Yung mga mata mo, parang buhangin na ang laman. Yung katawan mo, parang kasing bigat ng bundok. Pero kailangan mong magpatuloy, dahil may deadline, dahil may nakasalalay. Ako si Finn. Isa akong driver ng truck. Hindi lang basta truck, kundi yung malalaking 18-wheeler. Alam nyo naman, yung mga sasakyang halos kasing laki na ng bahay. Buong buhay ko, nakatutok ako sa kalsada. Nakikipaglaban sa oras, sa panahon, sa sarili kong katawan. Nung gabing yon, hindi basta-bastang biyahe to. Grabe ang panahon. Siguro, kung nandito kayo sa Pilipinas, parang bagyo na Ondoy o Yolanda ang nararanasan. Pero dito sa Amerika, ibang klase rin ang lamig at ulan. Parang pader na tubig ang bumabagsak mula sa langit. Yung mga wipers sa windshield ng truck ko, parang hirap na makayanan. Kitang-kita mo ang paglaban nila sa bawat patak. 12:00 ng hating gabi na siguro. O baka 2:00 na. Nawala na sa isip ko ang eksaktong oras. Basta ang alam ko, nasa gitna ako ng kawalan. Wala akong makita kundi ang madilim at walang katapusang kalsada. Nasa isang lugar ako na siguro ay walang tao kundi ang mga tulad kong mga biyahero. Walang ilaw, walang kabahayan. Malayo sa kahit anong mapa na pamilyar sa akin. At ang pinakamasaklap, may deadline ako, isang napaka-importanting deadline. Ang amo ko, si Mr. Davis. Ang pangalan pa lang niya, parang may kasama ng lamig. Hindi siya yung tipo ng amo na mahaba ang pasensya. Sa kanya, kami lang mga driver ay parte ng makina. Pwede palitan kung masira. Finn, sabi niya sa telepono. Boses niya parang yelo na tumutusok. Grabe, parang naririnig ko pa rin hanggang ngayon. Wala akong pakialam sa panahon. Yung truck na yan, kailangan nasa Chicago Depot bago mag-5:00 ng umaga. Walang excuses, walang delays. Kung hindi, huwag ka nang magpakita bukas. Alam nyo, sa industriyang to, yung mga salitang yon, hindi lang basta salita. Yan ang katotohanan. Yan ang magiging bukas mo o wala.
Isang malaking kumpanya ng electronics ang kailangan kong ihatid. Mahalaga raw. At kung mahuli, malaki ang penalty. Nakakatakot isipin. Kaya heto ako, pilit na pinapatakbo ang truck ko. Bawat liko, bawat pagapak sa gas, kailangan ng ingat. Ang kalsada parang salamin sa sobrang basa. Yung mga gulong ng truck para bang sumisigaw sa bawat metro na tinatahak nila. Yung mga mata ko, hindi ko na alam kung paano ko pinipigilan ang pagpikit. Parang may kumikiliti na bigat sa talukap. Paulit-ulit lang yung rhythm ng wipers. Sawa na yung utak ko sa pagbilang ng fuel gauge, sa pag-iisip kung kakayanin ko pa. May mga bills din kasi sa bahay na naghihintay. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong magbigay ng magandang kinabukasan para sa... Napahinto, tila may malalim na iniisip. Kailangan kong maging mabuting ama. Sa gitna ng lahat ng yan, ng pagod, ng kaba, ng takot. May nakita ako. Medyo malayo pa, mga ilang daang metro siguro. Sa gilid ng kalsada, may ilaw. Hindi yung ilaw ng bahay o poste, kundi yung mga ilaw na mahina na tila sumusuko na, yung mga hazard lights ng sasakyan. Nakailaw pa rin sila pero parang nagpapaalam na. Ano kaya yon? Naisip ko. Parang may malaking sasakyan na nakatigil. Habang papalapit ako, mas luminaw ang hugis. Isang SUV nga. Madilim ang kulay. Nakabukas ang hood. Parang namatay na talaga. Hindi na gumagalaw. Parang bote ng gamot na nabasag sa tabi ng kalsada. Nakatayo sa tabi niya ang isang tao. Basa na basa ang damit. Halos hindi na makatayo. Sumesenya sa akin. Pagpause, paghinga ng malalim. Naghahanda sa susunod na bahagi ng alaala. May naramdaman akong kakaiba. Parang may bumulong sa tenga ko. Yung boses na parang si Mr. Davis. "Huwag kang titigil, Finn," sabi ng boses na yon. "Hindi problema mo yan. Kung titigil ka, late ka. Kapag late ka, tapos ka na." Alam ko, alam na alam ko. Ang policy ng kumpanya, bawal tumigil. Bawal mag-aksaya ng oras. Liability daw, masama sa business. Naisip ko na lang, iilag na lang ako, mag-shift sa kaliwa. Para safe, para makapagpatuloy. Pero, pag-pause ulit, mas mahaba. Nagbabago ang tono, nagiging mas seryoso at emosyonal. Nang dumaan ang ilaw ng truck ko sa tabi nila, nakita ko sila sa loob ng SUV. Sa tabi ng lalaking nagmamaneho, yung lalaking naglalambitin sa labas, may babae sa tabi niya. Nakadungaw ang mukha niya sa bintana. At sa likod nila, may bata, sa car seat. Siguro mga 5 o 6 na taong gulang, isang pamilya, na iwanan, sa gitna ng wala, sa gitna ng gabi, sa gitna ng pinakamalakas na ulan na naranasan ko. Paghinga ng malalim, tila nagbabalik sa ngayon. Alam nyo, minsan, may mga desisyon na kailangan mong gawin na kahit alam mong mali sa mata ng iba, tama sa puso mo. Kahit alam mong may kapalit na kamatayan sa iyong career, kailangan mong gawin. Kaya, sa kabila ng lahat ng pag-iisip ko tungkol kay Mr. Davis, tungkol sa trabaho ko, tungkol sa pera, nagapak ako sa preno. Sound effect, malakas na tunog ng air brakes ng truck na halos malunod sa ingay ng ulan. Yung malakas na tunog na, yon parang sumigaw sa gitna ng unos. Ang malaking truck ko, dahan-dahang tumabi. Huminto ako mga 30 metro sa unahan nila. Paglabas ko ng truck, ramdam ko agad ang lamig at ang lakas ng ulan. Hindi na ako nagdalawang isip. Bumaba na ako. Yung lalaki, nakita ko na ang mukha niya. Mga 50 ang edad siguro. Mukhang mabait, pero halatang pagod na pagmodel. Pagpapatuloy ng kwento, tinig na nagpapatuloy, mas malinaw ang paglalarawan ng sitwasyon. Lumapit siya sa akin, halos hindi ko na marinig ang sinasabi niya dahil sa lakas ng hangin at ulan. "Sir," sabi niya, "naubusan na po kami ng gasolina. Tapos namatay ang makina, walang kuryente." Tumango lang ako. Halata naman, kitang-kita ko ang sitwasyon. Yung kotse, parang lumulutang na sa tubig sa gilid ng kalsada. Yung tao, basang-basa, parang piniga na basahan. Pati yung babae at bata sa loob, nakadungaw din, parang nagmamakaawa na rin. Sinabi ko sa kanya, "Sige po, sumakay na kayo ulit. Magpainit muna kayo dyan.
Titingnan ko kung ano ang pwede kong gawin. Pero sa totoo lang, alam ko na. Alam ko na halos imposible nang ayusin yon sa gitna ng kung nasaan kami. Malayo sa bayan. Walang signal ang cellphone niya. Malamang pati cellphone ko. Wala rin. Yung ganitong problema, hindi basta-basta natapal lang. Kailangan talaga ng tulong mula sa labas. Tow truck, siguro. Pero sa ganitong panahon, mahirap umasa. Malamang ilang oras o baka buong magdamag pa bago may dumating. Kung may dumating man. Bumalik ako sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa harap ko, basang-basa, nanginginig na siguro sa lamig. "Naku po, sir," sabi ko. Pinilit kong gawing kalmado ang boses ko. "Mukhang malubha po ang problema ng sasakyan nyo. Mukhang hindi na po ito aandar ngayong gabi." Nakita ko sa mga mata niya, yung tingin na parang wala nang pag-asa. Napatingin siya sa loob ng kotse, sa asawa niya, sa anak niya. Yung anak niyang maliit, nakadungaw sa bintana, parang hindi maintindihan ang nangyayari, pero ramdam niyang may mali. Doon na talaga ako nagdesisyon. Yung desisyong alam kong may kapalit na malaki. Yung alam kong maaaring maging dahilan para mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. "Hindi ko po kayo pwedeng iwan dito," sabi ko, halos pabulong. "Nasa kabilang bayan po ang pinakamalapit na motel. Mga halos 30 kilometro po ang layo. Pwede ko pong hilahin ang sasakyan nyo." Alam nyo, nung sinabi ko, yon parang may kung anong tumindig sa buhok ko. Alam ko ang risk, alam ko ang consequence. Pero parang mas malaki yung takot ko na iwan sila doon, yung takot na baka kung anong mangyari sa kanila. Hindi ko pwede ipagawa yan sa inyo," sabi niya, nauutal na siya. "May deadline ka, may trabaho kang kailangang tapusin." Ngumiti ako kahit malamig. "May mga trabahong mas importante po kaysa sa ibang trabaho, sir. Ito po yon." Paglalarawan ng gawain, tinig na naglalarawan ng pagod at determinasyon. Ang mga sumunod na minuto, para lang akong nasa panaginip. Malamig, basa at mabigat. Naglabas ako ng mga heavy-duty chains mula sa toolbox ng truck ko. Tumulong din yung lalaki, si Warren pala ang pangalan niya. Kami na ang nagkabit. Mahirap. Mabigat. Kailangan ng tamang posisyon para hindi masira ang parehong sasakyan. Habang nagkakabit kami, hindi ko maiwasang isipin si Mr. Davis. Ano na kaya ang mangyayari sa akin? Pero pagtingin ko kay Warren, sa pagod niyang mukha, sa pag-aalala niya sa pamilya niya, nawawala ulit yung takot ko. Nang matapos na kami, parang ang bagal ng pag-andar ng truck ko. Bumibigat siya dahil sa daladala kong SUV. Yung bawat kilometro, parang 1 oras ang tinatagal. Nakikinig lang kami sa radyo. Minsan, may naririnig akong bulong ni Warren sa CB radio, nagtatanong kung okay pa ba sila sa loob. Simple lang, nakakagaan ng loob. Nang makita na namin yung mga ilaw ng motel sa susunod na exit, parang nakahinga ako ng maluwag. Halos 4:00 na ng umaga. Malayo na talaga ako sa deadline ko. Pagtatapos ng module na ito, tinig na nagbabalik sa kasalukuyan, may bahid ng pagninilay. Nakita nyo? Minsan, yung mga desisyong pinakamahirap gawin, yung mga desisyong alam mong sisira sa lahat ng pinaghirapan mo, sila pala ang magiging simula ng isang bagong pag-asa. Hindi ko alam noon kung ano ang magiging kapalit ng paghila ko sa SUV na yon. Pero, ginawa ko pa rin. Dahil yun ang tama. Dahil alam kong ako rin. Kung ako ang nasa sitwasyon nila, yun ang aasahan ko. Pambungad. Tinig na mala, lola, nagbabalik tanaw. Alam nyo, minsan, hindi natin mapipili kung kailan darating ang pagsubok. Kung minsan, parang bigla na lang susulpot sa gitna ng isang ordinaryong araw o kaya naman, sa gitna ng isang napakadelikadong gabi. Katulad ng nangyari sa ating bida, si Finn. Nasa gitna na siya ng kawalan, ng hirap, ng pagod. Sa isip niya, trabaho lang ang mahalaga. Kailangan niyang makarating. Pero ang Diyos pala, may iba pang plano. May iba siyang tinatawag, ang puso, ang konsensya. Simula ng kwento, tinig na nagkukwento, naglalarawan ng tensyon at paghahanap ng maliwanag. Nasa gitna na ako ng halos wala nang makita. Ang kalsada, parang isang mahabang itim na tela na binubuhos ng malakas na ulan. Ang windshield ng truck ko,
parang malabo ng salamin. Ang hirap mga kaibigan. Yung tipong kailangan mong isagad ang lahat ng lakas mo, hindi lang para magmaneho, kundi para manatiling gising. Para manatiling tao. Naririnig ko pa rin sa tenga ko yung boses ni Mr. Davis. Bawat salita niya parang tumatatak sa utak ko. Walang excuses, Finn. Huwag kang titigil. Kung hindi, bukas, wala ka na. Nakaka-pressure. Nakakabigat. Nagsisimula na akong isipin na baka tama siya. Baka nga hindi ko dapat iniintindi ang iba. Baka dapat sarili ko lang ang isipin ko. Pero alam nyo, may mga bagay na hindi mo kayang isantabi. Kahit anong pilit mo. Kahit anong sabihin ng iba. Habang papalapit ako sa kung nasaan man ako noon, may nakita akong kakaiba. Sa gilid ng kalsada. Isang ilaw. Mahina, oo. Pero kumikislap. Parang humihingi ng tulong. Parang sinasabi, dito kami, nandito kami. Nasa gilid. Nakalabas ang hood ng sasakyan. Isang SUV. Sa unang tingin, parang isang lumang sasakyan na nasiraan lang. Pero habang papalapit ako, mas luminaw ang nakikita ko. Hindi lang yung sasakyan. May tao. Nakatayo sa tabi. Basang-basa. Ang lamig ng panahon at siya'y nakatayo lang doon. Nanginginig. Sumisenyas sa akin. Pag-pause para idiin ang imahe. Tinig na nagiging mas mabagal, mas nag-aalangan. Napatigil ako. Yung truck ko dahan-dahang bumagal. Yung tibok ng puso ko parang bumilis. Nakita ko yung senyas niya, parang tulong. Unang pumasok sa isip ko, yung boses ni Mr. Davis. Huwag kang titigil. Late ka na. Mawawalan ka ng trabaho. Bumalik yung mga salitang yon na parang mga multo. Totoo naman kasi, napakalaki ng risk, mapapahamak ako. Nagsimula akong lumiko pakaliwa, yung pag-ilag. Yung pagdaan lang, yun ang dapat, yun ang policy, yun ang practical. Pag-pause ulit, pagbabago ng tono, nagiging mas may determinasyon. Pero habang papalapit ang truck ko sa kanila, habang tumatama ang ilaw ng headlight ko sa gilid ng sasakyan nila, nakita ko sila. Hindi lang yung lalaking nakatayo sa labas. Sa loob ng sasakyan, doon ko nakita ang tunay na dahilan kung bakit hindi ako makapagpatuloy. May babae, nakasandal sa upuan, nakatingin sa labas, halatang takot na takot. At sa tabi niya, may maliit na bata, nakaupo sa car seat, siguro mga 5 taon lang. Nakadungaw sa bintana parang nagtataka kung bakit kami tumigil. Pag-pause. Malalim na buntong hininga. Ang paglalarawan ng eksena ay nagiging mas matingkad. Isang pamilya. Doon, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam kung gaano na sila katagal doon. Hindi ko alam kung ano na ang nararamdaman nila. Pero nakita ko ang takot sa mata ng babae. Nakita ko ang inosenteng pagtataka sa mukha ng bata. At doon na nagbago ang lahat. Yung boses ni Mr. Davis parang unti-unting nawala. Yung mga salita niyang, huwag kang titigil, parang nabingi ako. Napalitan ng ibang boses. Yung boses na mas malalim. Yung boses na nanggagaling sa pinakapuso ko. Pagmumuni-muni. Tinig na mas mabagal, mas malalim ang pagmumuni-muni. Alam niyo ba? May mga pagkakataon sa buhay na kailangan mong pumili sa pagitan ng kung ano ang tama para sa inyo at kung ano ang tama para sa iba. Minsan, yung pinakamadaling gawin ay yung para sa sarili mo. Yung hindi ka mapapahamak, yung hindi ka masasaktan. Pero, ano ang mangyayari sa'yo kung hindi mo gagawin ang alam mong tama? Kahit mahirap, kahit masakit, ano ang sasabihin mo sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay? Nakita ko yung bata, nakita ko yung pamilya. Hindi ko sila kilala. Hindi ko alam ang pangalan nila. Pero sa mga sandaling yon, parang pamilya ko na rin sila. Parang kailangan ko silang tulungan. Parang sinasabi ng puso ko, Finn, hindi mo yan pwedeng iwanan. Hindi yan ang pagkatao mo. Desisyon, tinig na malinaw at may buong determinasyon. Kaya, napalitan ng desisyon ang pag-aalinlangan ko. Yung pag-ilag ko, napalitan ng paghinto. Yung pagpapatuloy, napalitan ng pagtigil. Dahan-dahan kong binagala ng truck. Pinaandar ko ito papunta sa gilid ng kalsada. Tumabi ako sa kanila. Malapit lang sa kanila.
Binuksan ko ang hazard lights ko. Gusto kong malaman nila na hindi sila nag-iisa. May nandito na para tumulong. Yung hirap ng desisyon na, yun, yung kaba na bumalot sa akin, parang natunaw, napalitan ng kakaibang pakiramdam. Parang bigat na nabawas. Parang tama ang ginagawa ko. Kahit alam kong ito na siguro ang simula ng katapusan ng trabaho ko. Kahit alam kong mapapagalitan ako, mapaparusahan. Pero sa mga sandaling iyon, sa gitna ng malakas na ulan, sa gilid ng madilim na kalsada, mas importante sa akin yung nakita ko sa loob ng SUV na yun, yung pag-asa sa mata ng mga tao, yung maliit na bata na nakadungaw sa bintana. Hindi ko na inisip si Mr. Davis, hindi ko na inisip yung pera. Ang inisip ko lang, paano ko sila matutulungan? Paano ko sila mailalayo sa panganib? Pagtatapos ng module, tinig na nagbabalik sa kasalukuyan, may bahid ng pagpapasalamat. Minsan, mga kaibigan, kailangan nating sundin ang tawag ng ating konsensya. Kahit na mahirap, kahit na may kapalit. Dahil yung mga sandaling yun, yung mga sandaling pinili nating gawin ang tama kahit walang nakakakita, yun ang tunay na nagpapatibay sa kung sino tayo. Yun ang nagpapakita ng tunay nating pagkatao. Kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, pambungad, tinig na puno ng pagmumuni-muni, malalola. Alam nyo, mga minamahal kong kaibigan, ang buhay ay puno ng mga desisyon. May mga desisyong madali, parang paglalakad lang sa parke. Pero may mga desisyon naman na parang pag-akyat sa bundok na hindi mo alam kung saan ang tuktok. Yung gabing yon, isa yun sa mga pinakamabigat na desisyong kailangan kong gawin. Yung tipong alam mong may mawawala sa'yo, pero kailangan mong gawin. Kailangan mong ipaglaban ang isang bagay na mas mahalaga pa sa sarili mong kapakanan. Simula ng kwento, tinig na nagbabalik sa eksena, naglalarawan ng interaksyon. Nang makalapit ako sa pamilyang iyon, sa gitna ng malakas na ulan at hangin, kitang-kita ko ang kanilang pag-asa. Yung lalaki, si Warren pala ang pangalan niya, lumapit sa akin. Ang mukha niya, kahit basang-basa, halatang nagmamakaawa. "Sir," sabi niya, nanginginig ang boses. "Hindi na po talaga umaandar ang sasakyan namin. Walang kuryente. Namatay na po lahat." Tinitigan ko ang SUV nila. Mukhang bago pa naman. Hindi mukhang luma o sira na talaga. Pero kitang-kita ko ang kawalan ng buhay sa mga ilaw nito. Parang tuluyan ng bumigay. Naisip ko, kung ipapaayos to ngayon sa ganitong panahon, siguro kailangan nila ng tow truck. Malayo pa ang pinakamalapit na bayan. Malayo ang workshop. Mahihirapan talaga sila. Mahihirapan akong iwan sila dito. Nagkatinginan kami ni Warren. Halata sa mga mata niya ang pag-aalala. Nakatingin siya sa loob ng kotse, sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Yung bata, nakadungaw pa rin, parang hindi pa rin maintindihan ang lahat. Doon na pumasok sa isip ko yung mga salita ni Mr. Davis, yung deadline, yung trabaho, yung banta na mawawalan ako ng trabaho. Naramdaman ko ulit yung kaba, yung takot. Pero, pagmumuni-muni, tinig na nagiging mas malalim. Nung nakita ko ulit yung bata, yung inosenteng mukha niya na nakadungaw sa bintana, parang may bumulong ulit sa puso ko. Hindi na yung boses ni Mr. Davis. Iba, mas malalim, mas totoo. Hindi ko po sila pwedeng iwan dito, sabi ko sa sarili ko. Hindi tama yon. Kaya nilingon ko ulit si Warren. Naglakas loob na ako. "Sir," sabi ko, pinilit kong maging malakas ang boses ko kahit nanginginig pa rin ako sa lamig at kaba. "Malayo na po ang bayan. Hindi po sila makakarating agad. Pwede ko pong hilahin ang sasakyan nyo." Nagulat siya. Halatang hindi niya inaasahan yon. "Ano po? Hindi ko pwedeng ipagawa yan sa inyo," sabi niya. "Medyo nauutal pa." "May deadline ka, di ba? Kailangan mong makarating agad." Ngumiti ako, kahit halos hindi ko na maramdaman ang aking mga labi sa lamig. "May mga bagay pong mas importante kaysa sa ibang deadline, sir. Ito po siguro yun." Paglalarawan ng aksyon. Tinig na naglalarawan ng pagod at determinasyon.
Ang mga sumunod na minuto parang isang mahabang panaginip. Nakakalamig, basa at sobrang bigat. Lumabas ako ng truck ko, kinuha ko yung mga heavy-duty chains. Mabigat talaga. Kailangan ng lakas para maikabit ng maayos. Tumulong din si Warren. Nakikita ko sa mukha niya, gusto niyang makatulong kahit hindi siya yung driver. Magkasama naming kinabit yung mga kadena sa harap ng SUV nila at sa likod ng truck ko. Habang ginagawa namin yun, hindi ko mapigilan ang pag-iisip. Ano na kaya ang mangyayari sa akin pagdating ko sa Chicago? Anong sasabihin ni Mr. Davis? Pero sa bawat paghigpit ko ng kadena, sa bawat pagkakabit namin, parang lumalakas din yung loob ko. Parang sinasabi ng puso ko, tama ang ginagawa mo, Finn. Ito ang kailangan. Nang matapos na kami, parang may bagong timbang ang dala ko. Hindi lang yung SUV nila, kundi yung responsibilidad, yung pangako. Dahan-dahan kong pinaandar ang truck, napakabagal, napakabigat. Alam kong matatagalan to, alam kong malalampasan ko na talaga yung deadline, pero wala na akong nagawa. Kailangan ko silang ihatid, paglalarawan ng biyahe, tinig na naglalarawan ng katahimikan, pagod at pag-asa. Sumakay na sila ulit sa loob ng SUV nila. Nakausap ko sila saglit sa CB radio, si Warren. Sabi niya, salamat daw. Salamat sa pagtigil ko. Salamat sa tulong. Sabi ko, walang anuman, sir. Basta makarating tayo ng ligtas. Yung biyahe, mahaba. Mahaba talaga. Halos hindi ko na maalala ang mga tanawin sa labas. Puro basa lang, puro ulan. Yung mga wiper, tuloy-tuloy lang sa paggalaw. Yung mata ko, parang gustong pumikit. Yung katawan ko, parang gustong bumigay. Paulit-ulit kong kinukurot ang sarili ko para lang manatiling gising. Tahimik lang kami sa radyo. Minsan, tinatanong ni Warren kung okay pa ba sila sa loob. Sinasabi ko lang, malapit na po tayo. Para naman, hindi sila mawalan ng pag-asa. Para naman, may konting saya sa gitna ng hirap na yon. Ramdam ko yung bigat ng sasakyan sa likod ko. Ramdam ko yung responsibilidad. Pero kasabay nun, ramdam ko rin yung kakaibang init sa puso ko. Yung pakiramdam na ginawa mo ang tama, kahit mahirap, kahit may kapalit. Parang may konting gumaan sa dibdib ko, kahit pagod na pagod ako, kahit alam kong mapapagalitan ako. Nagdaan ang mga oras. Unti-unti, parang humihina na rin ang ulan. Nakikita ko na rin yung simula ng pagputi ng langit. Malapit na mag-umaga. Alam kong malayo pa rin ako sa Chicago. Pero at least, may kasama na sila. May kasama na ako. Pagtatapos ng module na ito, tinig na nagbabalik sa kasalukuyan, may pagmumuni-muni at pasasalamat. Nang makita na namin yung mga ilaw ng bayan, yung mga ilaw ng motel, para akong nanalo sa loto. Yung mga ilaw na yun, parang mga bituin na gumabay sa amin. Nang makapasok na kami sa parking lot ng motel, pinark ko ang truck ko at maingat na inalis yung mga kadena. Nakahinga na rin ng maluwag si Warren at ang pamilya niya. Nagpasalamat ulit si Warren. Kumuha siya ng pera sa wallet niya. Alam niyo, yung wallet na basang-basa. Gusto niyang bayaran ako. Para sa gasolina daw. Para sa oras ko. Hindi na po kailangan, sir. Sabi ko, okay na po ako na nakarating kayo ng ligtas. Basta po, ingatan niyo na ang inyong pamilya. Tinitigan niya ako. Yung mga mata niya, parang nakikita niya yung pagod ko, yung sakripisyo ko. Pero alam kong mas nakikita niya yung ginawa ko. Hindi ko ito makakalimutan, Finn, sabi niya. Seryoso ang kanyang mga mata. Hindi ko ito makakalimutan. At doon, sa gitna ng umaga, sa gitna ng basang kalsada, nagkamayan kami. Parang pagkilala. Pagkilala na hindi lahat ng tao ay tulad ni Mr. Davis, na may mabuti pa rin palang mga tao sa mundo. Pagkatapos, pumasok na sila sa loob ng motel. Nakita kong isinara na nila ang pinto. Naiwan akong nakatayo doon, nakatingin sa kawalan. Tapos, naalala ko na naman, yung oras. Malapit na mag-alas 5 ng umaga. Yung deadline ko sa Chicago. Alam kong tapos na. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may kakaiba pa ring bumabalot sa akin. Hindi takot, hindi pagsisisi, kundi isang tahimik na kasiyahan. Yung kasiyahan na alam mong nagawa mo ang tama.
kahit alam mong may kapalit na kamatayan sa iyong career. Pero dahil sa desisyong yon, dahil sa paghila ko sa sasakyan nila, doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang pagbabago. Hindi ko lang sila tinulungan, parang tinulungan ko na rin ang sarili ko. At hindi ko pa alam noon kung ano ang mga susunod na mangyayari, kung paano mababago ang buong buhay ko. Pambungad, tinig na malumanay, nagbabalik tanaw sa masakit na alaala. Naiintindihan ko ang pakiramdam na, yan, yung parang gusto mong lumubog sa lupa sa hiya. Yung alam mong mali ang ginawa mo sa mata ng iba, pero sa puso mo, alam mong iyon ang tama. Mahirap ipaliwanag, di ba? Lalo na kung ang mga nagpaparusa sa'yo. Sila pa ang nakikinabang sa kabutihan mo. Ang mga sumunod na pangyayari, parang panaginip. Isang panaginip na ayaw mong mangyari, pero nangyari. At kailangan mong harapin. Simula ng kwento, tinig na naglalarawan ng paghihiwalay at pag-asa. Nang makapasok na sa loob ng motel ang pamilya ni Warren, parang biglang bumigat ang dibdib ko. Naramdaman ko yung lamig ulit. Yung pagod. Yung pag-aalala. Nasa parking lot lang ako, nakatingin sa truck ko at sa SUV na tahimik nang nakaparada sa likod. Lumapit si Warren. May hawak siyang pera. Hindi marami, pero alam kong malaking bagay na yun para sa kanya, nung mga panahong yun. Finn, sabi niya, ang boses niya, parang may bahid pa rin ng pagod, pero may kasama ng pasasalamat. Eto, para sa gasolina mo, at para sa oras mo. Hindi sapat, pero inabot niya sa akin yung perang hawak niya. Tumingin ako sa pera. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata, puno ng pagpapahalaga. Pero, hindi ko matanggap. Sir, sabi ko, medyo nanginginig ang boses ko. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Okay na po ako na ligtas kayo. Yun lang ang kailangan ko. Nagulat siya. Tinitigan niya ako ulit, parang sinusuri. Siguro hindi niya maintindihan. Sa pananaw nila, dahil tinulungan ko sila, dapat may kapalit. Normal yon, di ba? Pero sa akin, hindi. Sige na Finn, sabi niya. Kailangan mo yan, para sa biyahe mo. Umiling ako. Hindi na po, sir. Sige na po, ingatan niyo na po ang sarili niyo at ang pamilya niyo. Tinitigan niya ako ulit. Maya-maya, tumango siya. Parang may naiintindihan na siya. Sige na nga, pero tandaan mo, Finn, hindi ko ito makakalimutan. Tumalikod na siya at pumasok ulit sa loob ng motel. Naiwan akong mag-isa sa parking lot. Malamig pa rin, maulan pa rin. Pero ang pinakamatinding lamig, hindi galing sa panahon. Pag-abot sa katotohanan, tinig na bumibigat, naglalarawan ng pagkabigla at pagkadismaya. Napatingin ako sa relo ko, yung relo sa dashboard ng truck. Nakita ko yung oras, at doon ko naramdaman ang pagbagsak ng lahat. 5:30 na ng umaga. 5:30 na. Ang deadline ko, 5:00. Sa Chicago. Malayo pa ako. Napakalayo pa. Napasubsob ako sa manibela. Ramdam ko ang pag-init ng mga mata ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kabiguan, sa pagkadismaya. 6 hours. 6 hours late. 6 hours. Alam ko na ang ibig sabihin niyan. Sa industriyang to, ang pagiging late ng ganito katagal, hindi lang simpleng multa. Malaking bagay yan, malaking problema. Sa bawat oras na lumipas na hindi ako nakarating, may katumbas na pera, malaking pera. Hindi ko na inisip kung magkano. Ayaw ko na lang isipin. Ang alam ko lang, tapos na ako. Tapos na ang career ko. Nagmaneho na ako papuntang Chicago. Parang wala na akong pakialam kung ano na ang mangyayari. Yung pagod ko, doble pa. Yung pag-aalala ko, parang bumigat palalo. Sa bawat kilometrong tinatahak ko, parang binibilang ko na yung mga dahilan kung bakit ako dapat palitan. Kung bakit ako dapat tanggalin. Nang makarating ako sa depo sa Chicago, alam nyo, parang ang tahimik ng lahat. Yung mga kasamahan ko, yung mga driver na nakakakilala sa akin, parang umiiwas ng tingin. Yung iba, nakikiramay na yung tingin. Alam nilang sigurado na ang pagtanggal sa akin. Bago ko pa man matapos ayusin yung trailer ko, yung cellphone ko nag-vibrate. Text message galing kay Mr. Davis. 2 salita lang. My office now.
Pagharap sa kaparusahan, tinig na naglalarawan ng tensyon at galit. Yung opisina ni Mr. Davis, maliit, maalikabok, at walang buhay, amoy lumang kape at pagka-frustrate. Parang opisina ng taong hindi na umasa sa magandang mangyayari sa buhay niya, kaya ibang tao na lang ang pinagbubuntunan ng galit. Nandoon siya, nakaupo sa likod ng mesa niya, yakap-yakap ang mga papeles. Mukha siyang galit na galit. Hindi man lang niya ako inalok na umupo. "Finn," sabi niya, boses niya parang gumugulong na bato. "Alam mo ba kung gaano ka naka-late?" Tumingin lang ako sa kanya. Wala akong masabi. 6 hours, Finn. 6 hours. Late. Tinuro niya yung desk niya. "Alam mo ba kung magkano ang penalty kada oras? 5,000 pesos, Finn. 5,000 pesos. Sa 6 na oras mo, nag-cost ka ng 30,000 pesos. 30,000 pesos, Finn. Yung simpleng joyride mo." Pause. Paghinga ng malalim. Ang halaga ay ina-adjust para sa lokal na konteksto at nagmumukhang malaki. Nagpatuloy siya. "May masasabi ka pa ba? Kahit ano? Bago ko pirmahan dito ang pagtanggal mo sa trabaho? At siguruhin kong wala ka ng ibang malilipatang kumpanya sa buong bansa?" Nakatayo lang ako doon. Pagod. Basa pa rin yung damit ko siguro sa isip ko. Pero kalmado ako. Kinalma ko yung sarili ko. Nagsalita ako. "Mr. Davis," sabi ko, pinilit kong maging steady ang boses ko. "Naiintindihan ko po ang galit nyo, pero hindi po ito simpleng joyride." Kinuwento ko sa kanya, yung bagyo, yung SUV na nasa gilid ng kalsada, yung pamilya, yung bata, yung kawalan ng signal, yung katotohanan na wala talagang ibang makakatulong sa kanila kundi ako. "Nagbigay lang po ako ng judgment call, Mr. Davis," sabi ko. "May pamilya pong nanganganib. Hindi ko po sila pwedeng iwanan doon." Pagpapatuloy ng pagharap, tinig na naglalarawan ng pagtanggi at pambabalewala. Ngumiti siya. Hindi yung ngiti na nakakatuwa. Ngiti na parang may masamang balak. At pagkatapos, tumawa siya. Isang tawa na parang boses ng demonyo. "Judgment call?" Ulit niya nanunuya. "Pakinggan mo to, Finn. Hindi kita binabayaran para mag-judge. Hindi kita binabayaran para maging bayani. Hindi kita binabayaran para maging tow truck ng mga inutil na tumatapon sa kalsada." Lumapit siya sa akin. Yung mukha niya parang sasabog na sa galit. "Binabayaran kita para magdala ng kargamento mula point A hanggang point B. Tama at nasa oras. Yun lang. Yun ang trabaho mo. Simula at katapusan." Alam ko, tama siya. Mula sa pananaw ng kumpanya. Pero mula sa pananaw ng tao, alam kong tama ang ginawa ko. At yun ang hindi niya mababago. Natahimik na lang ako. Hayaan ko siyang magsalita. Hayaan ko siyang ilabas lahat ng galit niya. Pero hindi niya ako tinanggal. Mas malala pa ang ginawa niya. Pagtatapos ng module, tinig na naglalarawan ng pagtanggap sa kapalaran na may bahid ng pagkabigo. "Hindi ka worth it para sa paperwork ng pagtanggal," sabi niya, parang isang hari na nagbibigay ng utos. Pero ito ang mangyayari. Yung 30,000 pesos na penalty, kukunin ko sa budget ng depo na to. So, kukunin ko sa'yo. Dinukot niya ang papel. Isinulat niya, 1 week suspension, no pay. Sinabi niya, at ito, sabay abot ng dokumento, ay isang final written warning. Isang mali pa, Finn, isang stop na hindi authorized, isang deadline na malampasan mo pa at wala ka na, forever. Kinuha ko yung papel, yung malamig na papel, yung simbolo ng pagkabigo ko. Lumabas ako ng opisina niya. Head held high, sabi nga nila. Pero alam ko, mabigat ang wallet ko at mas mabigat ang kinabukasan ko. Yung isang linggo na, yun, napakahirap. Gusto kong maghanap ng ibang trabaho. Pero paano ko ipapaliwanag yung isang linggong yun? Yung kawalan ko sa trabaho? Parang nanalo na talaga si Mr. Davis. Pinanghinaan na ako ng loob. Akala ko, ito na ang katapusan, dahil lang sa isang simpleng pagtulong. Naiintindihan niyo ba yung pakiramdam na parang nanalo ka sa loto, pero hindi mo maintindihan kung paano nangyari? O kaya naman, parang nabigyan ka ng isang napakalaking biyaya
na hindi mo inasahan, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Ganyan ang naramdaman ko. Pagkatapos ng lahat ng pagod, lahat ng takot, lahat ng pagkadismaya, biglang nagbago ang lahat. Parang isang iglap lang. Simula ng kwento, tinig na naglalarawan ng pag-asa at takot na naghahalo. Sa pagtatapos ng isang mahaba at nakakapagod na linggo ng suspensyon, nasa kalagitnaan na ako ng paghahanap ng ibang trabaho. Nahihirapan ako, mahirap ipaliwanag yung isang linggong yon. Yung parang bigla akong nawala. Parang, may marka na ako. Akala ko, tapos na talaga ang lahat. Akala ko, ang isang simpleng desisyon ko na tumulong sa kapwa, ang siyang magiging dahilan ng pagbagsak ko. Talunan na talaga ako. Si Mr. Davis, sigurado akong nagdiriwang na siya. Pero, hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Dumating ang Biyernes, yung araw na parang pinakamatagal sa buong linggo. Nakaupo lang ako sa bahay nag-iisip, ano na kaya ang susunod? Paano ko bubuhayin ang pamilya ko? Paano ako makakabangon? Tapos, biglang nag-ring yung email ko. Isang bagong email, galing sa Corporate Head Office, sa isang pangalan na hindi ko pa naririnig. Executive Assistant to the CEO. Nanlaki ang mga mata ko. CEO? Bakit ako makaka-receive ng email mula sa CEO? Siguro, eto na nga. Ito na yung huling kabanata. Si Mr. Davis siguradong nagreklamo pa sa itaas. Siguradong ginawa niya akong halimbawa. Gusto niyang ipaalam sa lahat na hindi dapat ginagaya ang ginawa ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko yung email. Ang nakasulat, paglalarawan ng liham at pagtatala. Tinig na nagpapakita ng pagkabigla at pagkalito. Mr. Finn Riley, you are hereby summoned to report to the CEO's office in New York City on Monday morning for a formal review of the incident that occurred 2 weeks prior. Isang summons. Isang opisyal na utos na pumunta sa New York para sa isang review tungkol sa insidente. Yung insidente na dahilan para masuspinde ako. Napatitig lang ako sa screen. New York? CEO? Ano na naman to? Akala ko ba? Tapos na? Akala ko ba? Nag-file na si Mr. Davis ng kaso laban sa akin? Parang bumabalik yung takot, yung kaba. Pero ngayon, ibang klase. Mas malalim, mas nakakakilabot. 2 araw akong nagbiyahe papuntang New York. Sa bus. Mahaba, nakakabagot. Pero sa isip ko, hindi pagkabagot ang nararamdaman ko, kundi paghahanda. Paghahanda sa pagtatapos. Sa bawat kilometrong nililipad ng bus, pinagmamasdan ko ang mga tanawin sa labas. Ang mga bayan, ang mga kalsada, ang mga tao. Ito yung bansa na binaybay ko ng libu-libong beses sa loob ng truck ko, mag-isa. Pero ngayon, parang ang layo na ng lahat. Iniisip ko yung mga taon ko sa kumpanya, yung sipag ko, yung dedikasyon ko. Lahat ba yun mawawala na lang dahil sa isang gabing tinulungan ko ang isang pamilya? Isang gabing ginawa ko ang tama? Hindi ako galit. Gusto ko na lang matulog. Gusto ko na lang tapusin na to. Pagdating sa bagong mundo, tinig na naglalarawan ng pagkamangha at pagkaalyenado. Nang makarating ako sa New York, sa headquarters ng Freightline Logistics, ibang mundo. Hindi tulad ng depo sa Chicago na amoy diesel at usok. Ito, matangkad na building, makintab, glass at steel, parang isang palasyo. Sa taas, ramdam ko ang pagiging maliit ko, ang pagiging hindi bagay doon. Parang isang ordinaryong pasahero na napadpad sa isang malaking selebrasyon. Hindi ko alam kung paano ako kikilos, kung ano ang gagawin ko. Pagpasok ko sa lobby, nakita ko siya. Si Mr. Davis. Nakasuot ng pinakamagandang suit niya, pero parang hindi pa rin bagay sa kanya. Mukha siyang kabado, pero parang mayabang pa rin. Parang sigurado na siyang mananalo siya. Lumapit siya sa akin. Ngumiti siya, pero hindi genuine. Parang ngiting nanalo sa isang maliit na away. "Kumusta, Finn?" sabi niya. "Mukhang nahuli ka na ng karma mo, ah? Sayang. Magaling ka pa naman sana." Yumuko siya, bumulong. "Makinig ka sa akin, Finn.
Pagpasok natin doon, manahimik ka. Hayaan mong ako ang magsalita. Sasabihin ko sa CEO na driver ka na maayos, nagkamali lang ng konti. Baka sakaling maawa sila at bigyan ka na lang ng severance pay at hindi ka na nila i-blacklist. Naintindihan ko, nagpapanggap siya na tinutulungan ako. Pero ang gusto lang niya, kontrolin niya ang lahat. Siguraduhin na siya ang magiging bida, na siya ang magdedesisyon sa kapalaran ko. Tumango lang ako. Hindi ko na kayang makipagtalo. Pagod na ako. Maya-maya, binuksan ng isang babae, sekretary siguro, yung malaking pinto ng opisina ng CEO. Mr. Davis, Mr. Riley, sabi niya. Handa na po sila. Ang pagpasok sa opisina, tinig na naglalarawan ng pagkabigla at pagkilala. Pumasok kami, ang opisina, ang laki, ang tahimik, nakakatakot. Sa labas ng bintana, kitang-kita mo ang buong New York City. Siguro, yung view na yon mas mahal pa kaysa sa lahat ng kinita ko sa buong buhay ko. Nandoon ang CEO, nakaupo sa likod ng malaking mesa. At sa isang malaking armchair sa tabi niya, may isa pang lalaki. Napatigil ako. Parang huminto ang mundo ko. Yung lalaki sa upuan, kilala ko siya. Pagkilala at pagtukoy, tinig na naglalarawan ng pagka-recognize at pagkabigla. Siya yung lalaki sa gilid ng kalsada. Yung lalaki sa SUV. Yung lalaki na tinulungan ko noong gabing yon. Si Warren. Nandito siya. Nakaupo lang doon. Hindi na basang-basa. Hindi na nanginginig. Nakasuot ng mamahaling damit. Kalmado. At yung mga mata niya, yung mga mata niyang matalino at maalalahanin, nakatingin sa akin. Parang may alam na siya. Si Mr. Davis, hindi niya siguro kilala si Warren. Tinitigan niya lang si Warren na parang istorbo. Baka iniisip niya sino tong hindi niya kilala na nandito sa meeting na to. Tumayo ang CEO, nagsalita siya. Ang boses niya mahinahon pero may bigat. Gentlemen, sabi niya, thank you for coming all this way. We have called this meeting to conduct a formal review of the incident from 2 weeks ago involving the late delivery of the Apex Electronics shipment to Chicago. Tumango si Mr. Davis. Mukhang handa na siyang magsalita. Handa na siyang ipasakit ang pagkatao ko. Pero bago magsimula ang CEO, huminto siya. But before we begin, sabi niya, I have a very important introduction to make. Tumingin siya sa lalaking nakaupo sa armchair. Gentlemen, I would like you to meet Mr. Michael Warren. Narinig ko ang pangalan, Michael Warren. Hindi lang basta customer, hindi lang basta napadaan. As of last month, sabi pa ng CEO, Mr. Warren's private investment firm, North Star Capital, completed a quiet majority share acquisition of this company. He is our new owner and the new chairman of the board. Pagbagsak ng mundo ni Davis, tinig na naglalarawan ng pagkabigla at pagkasira. Napatulala ako. Hindi ako makapaniwala. Ang mga mata ko, nakatingin lang sa kanilang dalawa. Pero si Mr. Davis, nakita ko. Yung mukha niya, nagbago. Yung pagiging mayabang niya, nawala. Yung pagiging sigurado niya, naglaho. Yung kulay ng mukha niya, parang nawala. Naging maputla, parang kinabahan siya. Hindi lang konti. Sobrang kinabahan. Nagsimula siyang tumingin kay Warren. Paulit-ulit. Parang hindi niya maintindihan. Parang hindi niya matanggap. Dati, sa pagkakakilala ko sa kanya, ang lagi niyang sinasabi ay tungkol sa pera, tungkol sa penalty, tungkol sa pagkawala ko ng trabaho. Ngayon, parang lahat ng yon binalik sa kanya, sa isang iglap. Ang taong tinulungan ko sa gilid ng kalsada ay pala ang pinakamalaking tao sa kumpanya. Ang taong pinagkaitan niya ng respeto ay pala ang magdedesisyon sa kapalaran niya. Ang unang salita ni Warren, tinig na may awtoridad at kasaysayan. Tapos, nagsalita si Warren. Yung boses niya parang yung gabing, yun, kalmado. Alam mo na may lalim. Finn, sabi niya. Nakatingin siya sa akin. May maliit na ngiti sa labi niya. I believe you and I have met. We have some business to discuss. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Narinig ko ang salitang, yun, Finn. Tapos, business to discuss. At yung ngiti niya?
Pagkatapos, nawala yung ngiti. Naging seryoso siya. Tumingin siya kay Mr. Davis. "But first," sabi niya, ang boses niya parang nagyeyelo. "I believe you owe my friend here an apology." Pagtatapos ng module, tinig na naglalarawan ng pag-asa at pagbabago ng kapalaran. Naiwan akong nakatayo doon. Nakatingin lang sa kanila, hindi makapaniwala. Narinig ko yung mga salitang yon. "My friend," at yung hiling na apology para sa akin, kay Mr. Davis. Sa mga sandaling yon, alam kong hindi na ako matatanggal. Hindi na ako mapapahamak. Ang kapalaran ko parang nabago sa isang iglap dahil lang sa isang desisyon. Isang desisyon na sinundan ng kasunod na mga pangyayari. Ang dating nagbabanta sa akin na mawalan ng trabaho, ngayon mukhang siya na ang matatanggal. At ako na akala ko ay nasa bingit ng pagbagsak. Parang nasa bingit na ng isang bagong simula. Isang napakagandang simula. Pambungad, tinig na malalola, nagbabalik tanaw sa mga masasakit na pagsubok. Alam nyo, mga kaibigan, ang buhay ay parang isang mahabang kalsada. Minsan, makinis at mabilis ang takbo. Minsan naman, puno ng lubak. At minsan, parang may humihila sa'yo pababa. Lalo na kung ang humihila sa'yo ay ang mga taong akala mo ay kasama mo. Yung mga araw na yon, ang hirap. Parang gusto mong tumigil na lang. Gusto mo nang sumuko. Pero alam nyo, sa likod ng bawat pagsubok, mayroong aral. Mayroong pagbabago na darating, kahit hindi mo pa nakikita noon. Simula ng kwento. Tinig na naglalarawan ng pagtanggap sa parusa at pagkabigo. Paglabas ko sa opisina ni Mr. Davis, parang wala akong maramdaman. Yung papel na binigay niya, hawak ko. 1 linggong suspensyon, walang bayad, 1 warning. Final warning. Hindi niya ako sinibak. Pero parang mas masakit pa yon. Parang sinabi niya, "Hindi ka worth it na tanggalin ko. Pero mananatili kang nasa ilalim ko, parang aso na naghihintay ng tirik." Parang minamaliit niya ako. Umuwi ako sa bahay, ang awkward, ang tahimik. Yung pamilya ko, alam nilang may problema. Pero hindi ko masabi sa kanila ang lahat. Mahirap ipaliwanag. Mahirap ipaintindi na dahil sa pagtulong ko, ako pa ang naparusahan. Yung 1 linggo na, yon, parang 1 taon. Nakaupo lang ako sa bahay, nag-iisip, naghahanap ng ibang trabaho. Pero sino ba naman ang kukuha sa akin? Yung resume ko, may malaking X. Yung mga boss ko sa dati, lahat sigurado, sinabi na masama akong empleyado. Sabi ni Mr. Davis, ibi-blacklist niya daw ako at naniniwala ako doon. Naisip ko, baka nga tama siya. Baka nga nagkamali ako. Sana pala pinaubaya ko na lang sila. Sana pala nagpatuloy na lang ako sa biyahe. Siguro mas mabuti pa yon, mas safe. Bawat araw, parang gusto ko na lang matulog. Ayoko nang bumangon. Ayoko nang humarap sa mundo. Akala ko, ito na ang katapusan. Ang katapusan ng pangarap ko. Ang katapusan ng lahat. Ang pagdating ng email, tinig na nagpapahiwatig ng pagkabigla at pagkalito. Dumating ang Biyernes, yung huling araw ng suspension ko. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko maghahanap na lang ako ng ibang trabaho kahit sa malayo, kahit sa ibang industriya. Tapos, biglang nag-ring ang email ko. 1 notification. From Executive Assistant to the CEO, Freightline Logistics. Napatigil ako. CEO? Bakit ako? Hindi kaya nagreklamo pa si Mr. Davis? Sinabi niya ba na dapat tanggalin na ako? Gagamitin niya ba yung bagong owner, yung bagong CEO, para tanggalin ako? Parang bumalik yung kaba, pero iba na ngayon. Hindi na takot sa parusa, kundi takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Binuksan ko yung email, nanginginig ang mga kamay ko. Mr. Finn Riley, nakasulat. You are hereby summoned to report to the CEO's office in New York City on Monday morning for a formal review of the incident that occurred 2 weeks prior. New York City, CEO, formal review. Parang bumagsak yung lupa sa ilalim ko. Hindi ko maintindihan. Bakit ako? Bakit kailangan kong pumunta sa New York? Para ano? Para sa isang formal review?
Sigurado na akong ito na ang katapusan. Hindi lang simpleng pagtanggal sa trabaho. Siguro, isang malaking kahihiyan. Isang pagpapakita sa lahat na mali ang ginawa ko. Parang ipapatawag nila ako para doon sa New York, para doon ako talunin, para doon ako ipahiya sa harap ng mga pinakaimportanteng tao sa kumpanya. Sigurado ako, isasama ni Mr. Davis ang pangalan ko. Sasabihin niya kung gaano ako kasama, kung gaano ako ka-irresponsible. Ang paglalakbay patungong bagong tadhana, tinig na puno ng pag-aalinlangan at paghahanda. Ang 2 araw na biyahe papuntang New York. Sa bus. Parang walang katapusan. Pinagmamasdan ko ang mga tanawin sa labas ng bintana. Ang mga lungsod na dumadaan. Ang mga tao. Ang bansa na binaybay ko na ng libu-libong beses gamit ang aking truck. Ngayon, iba ang pakiramdam. Parang ibang Finn na ang bumibiyahe. Hindi na yung driver na pagod at nalilito, kundi isang Finn na papunta sa hindi niya alam na kapalaran. Sa isip ko, paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari. Yung gabing yon, yung pamilya, yung desisyon ko. Tama ba? Mali ba? Napakaraming tanong, pero walang sagot. Tanging ang yabag ng mga gulong ng bus ang naririnig ko. At yung tibok ng puso ko na parang nagsasabing, may malaki pa palang mangyayari. Sa bawat kilometrong nalalayo ako sa Chicago, palapit sa New York, parang palayo na rin ako sa dating buhay ko. Parang naghahanda na ako para sa isang malaking pagbabago. Hindi ko lang alam kung mabuti o masama. Nang makarating ako sa New York City, sa tapat ng Freight Line Logistics Headquarters, natulala ako, napakataas, makintab, ang lawak ng lobby, ibang-iba sa Chicago Depot, parang napunta ako sa ibang mundo. Ramdam ko ang pagiging maliit ko, ang pagiging ordinaryo ko, sa gitna ng karangyaan at kapangyarihan. Nakita ko si Mr. Davis sa lobby, nakasuot ng pinakamagandang suit niya. Pero halata pa rin sa mukha niya ang pagkanerbyoso. Parang gusto niya akong kausapin, pero parang natatakot din. Lumapit siya sa akin. Ngumiti siya, pero parang hindi galing sa puso. "Kumusta, Finn?" sabi niya. "Mukhang mahirap ang pinagdaanan mo. Sayang, magaling ka pa naman sana." Tapos, yumuko siya, bumulong. Parang nagbibigay ng sikreto. "Makinig ka sa akin, Finn. Pagpasok natin sa loob, manahimik ka lang. Hayaan mong ako ang magsalita. Sasabihin ko sa CEO na nagkamali ka lang, na maliit na bagay lang yon. Baka sakaling maawa sila at hindi ka na nila i-blacklist." Naramdaman ko yung pagpipilit niya. Yung gusto niyang kontrolin ang lahat. Yung gusto niyang siya ang lumabas na bida. Pero wala na akong lakas para makipagtalo. Pagod na ako. Tumango na lang ako. "Sige po, Mr. Davis." Pagpasok sa opisina ng CEO, tinig na naglalarawan ng pagkamangha at hindi inaasahang pagkikita. Maya-maya pa, binuksan ang malaking pinto ng opisina ng CEO. Isang babae, sigurong ang assistant niya, ang nagbukas. "Mr. Davis, Mr. Riley," sabi niya, "hinihintay na po kayo." Pumasok kami at doon ko nakita ang opisina ng CEO. Ang laki, ang tahimik, parang isang kaharian. At sa labas ng malaking bintana, kitang-kita ang buong syudad ng New York. Nandoon ang CEO, nakaupo sa kanyang malaking mesa. Pero hindi lang siya ang nandoon. Sa isang malaking upuan sa tabi ng mesa, may nakaupo. Tinitigan ko siya. Parang may tumusok sa dibdib ko. Siya yung lalaki. Siya yung lalaki na tinulungan ko sa gilid ng kalsada. Si Warren. Nandito siya. Nakaupo lang. Parang wala lang. Nakatingin sa akin. Yung mga mata niya, alam ko na. Matalino. May pinagdadaanan. Pero ngayon, parang may bahid ng pagkilala. Si Mr. Davis, mukhang hindi niya napansin. O kung napansin man niya, hindi niya binigyan ng halaga. Baka iniisip niya, sino tong hindi niya kilalang tao na nandito? Siguro, kasama sa team ng CEO. Tumayo ang CEO, nagsalita siya, mahinahon pero may otoridad. "Gentlemen," sabi niya, "thank you for coming all this way. We have called this meeting to conduct a formal review of the incident from 2 weeks ago involving the late delivery of the Apex Electronics shipment to Chicago." Tumango si Mr. Davis. Mukhang handa na siyang umpisahan ang plano niya.
ang palabas niya. Pero bago pa man siya makapagsalita, huminto ang CEO. "But before we begin," sabi niya, "I have a very important introduction to make." Tumingin siya sa lalaking nakaupo. "Gentlemen, I would like you to meet Mr. Michael Warren." Narinig ko ang pangalan, Michael Warren, at pagkasabi noon, parang bumagsak ang lahat. "As of last month," sabi pa ng CEO, "Mr. Warren's private investment firm, North Star Capital, completed a quiet majority share acquisition of this company. He is our new owner and the new chairman of the board." Ang pagbagsak ng mundo ni Davis at ang pag-asa para kay Finn. Tinig na naglalarawan ng pagkabigla at pagbabago. Ang bagong owner. Ang bagong chairman. Nakita ko ang mukha ni Mr. Davis. Nawala lahat ng kulay. Nawala ang pagiging mayabang. Napalitan ng purong takot. Parang nakakita siya ng multo. Parang na-realize niya kung sino talaga si Warren at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya. Tumingin siya kay Warren, tapos sa akin, tapos ulit kay Warren. Parang hindi makapaniwala. Ang dating sigurado siya sa posisyon niya. Ngayon, parang nakalutang na lang siya sa hangin. Si Warren, kalmado lang. Nakatingin sa akin. May maliit na ngiti. "Finn," sabi niya, "I believe you and I have met. We have some business to discuss." Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Shock, kaba, pag-asa, lahat ng yon naghahalo sa loob ko. Tapos, nagbago ang ekspresyon ni Warren. Naging seryoso siya, tumingin siya kay Mr. Davis. "But first," sabi niya, yung boses niya parang yelo na dumadaloy, "I believe you owe my friend here an apology." Narinig ko yung salitang friend sa akin, mula kay Warren, at yung utos na apology para sa akin, kay Mr. Davis. Doon ko naramdaman, hindi na ako ang naparusahan, hindi na ako ang mali. Ang mali ay si Mr. Davis. Ang mali ay yung buong sistema na pinaniwalaan niya. Ang dating nagbabanta sa akin na mawalan ng trabaho. Ngayon, parang siya na ang mawawalan ng lahat. At ako na akala ko ay nasa dulo na ng aking propesyon. Parang nasa simula na ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na hindi ko akalain. Hindi ko hiniling. Pero, parang para sa akin talaga. Ang pagiging tapat sa sarili. Ang pagiging totoo sa puso. Kahit mahirap. Kahit may kapalit. Minsan, yun pala ang pinakamalaking biyaya. Hindi ko alam ang susunod na mangyayari, pero sa mga sandaling iyon, sa gitna ng malaking opisina, na yun, nakaramdam ako ng pag-asa. Isang pag-asang hindi ko na kailanman inakala. Kabanata 9, isang nakamamanghang pagkikita at hindi inaasahang katotohanan. Sa isang mataong opisina ng CEO sa New York, hindi inaasahang nakaharap ni na Finn at Davis ang isang hindi kilalang lalaki na nakaupo sa tabi ng CEO. Isang malaking pagkabigla ang sumalubong sa kanila nang mapagtanto nilang ang lalaking iyon ay si Warren, ang taong tinulungan ni Finn noong gabing may malakas na bagyo. Ang katotohanang ibinunyag ay nakakagimbal. Si Warren pala ang bagong may-ari ng kumpanya. Nagbago ang ekspresyon ni Davis mula sa pagiging kampante ay napalitan ng pangamba at pagkabigla habang kinikilala ang kanyang malaking pagkakamali. Napakasikip sa opisina, para bang nakakulong kami. Nandito kami ni Davis, nakatayo sa harap ng lamesa ng CEO. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. At sa tabi niya, isang lalaki, isang estranghero. Hindi ko siya kilala pero may kung anong pamilyar sa kanya. Parang nakita ko na siya dati sa ibang lugar. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Davis. Alam kong hindi niya rin kilala ang lalaki. Sino ba naman ang hindi magtataka, di ba? Sa isang mahalagang pagpupulong, may isang hindi kilalang tao na nakaupo lang doon. Nakatitig lang siya sa amin. Walang imik. Nakakailang. Biglang nagsalita ang CEO. Ang boses niya parang may tinatago. "Mr. Finn," sabi niya, "at Mr. Davis, gusto kong ipakilala sa inyo ang inyong bagong kasosyo." Kasosyo? Sa tingin ko, may mali sa narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Si Davis naman, halatang nagulat din. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Pagkatapos, tumayo ang lalaki. Naglakad siya palapit sa amin.
Habang papalapit siya, mas lalong lumalakas ang pakiramdam ko na nakita ko na siya dati. At nang makalapit siya sa liwanag, doon ko napagtanto. Si Warren. Si Warren ito. Ang lalaking tinulungan ko noong gabing bumabagyo. Ang lalaking binigyan ko ng payong at jacket. Ang lalaking wala kong inasahang kapalit. Napaatras ako ng bahagya. Hindi ko makapaniwala. Si Warren? Ang bagong may-ari ng kumpanya, parang isang panaginip, isang napakagandang panaginip. Tumingin siya sa akin, may ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng pasasalamat. "Finn," sabi niya, ang boses niya mahinahon pero may bigat. "Salamat, salamat sa iyong kabutihan noong gabing iyon." Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang mga salita ay parang nawala sa aking isipan. Nakatitig lang ako sa kanya. Si Davis naman, parang natuyuan ng hininga. Ang mukha niya nagbago. Mula sa pagiging mayabang, naging maputla ito. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam niyang may mali. Isang malaking pagkakamali. Doon ko naintindihan. Si Warren, hindi lang basta isang taong tinulungan ko. Siya pala ang may-ari, ang totoong may-ari. At si Davis, mali ang akala niya. Akala niya, siya ang masusunod. Akala niya, kaya niyang manipulahin ang lahat. Ngunit mali siya. Lubos na mali. Nagpatuloy ang katahimikan. Tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. Parang huminto ang oras. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Nakita ko ang determinasyon sa mga mata ni Warren. Alam kong may mangyayari. Isang malaking pagbabago. Kabanata 10. Isang bagong simula at ang batas ng mabuting kapitbahay. Bilang bagong may-ari, agad na tinanggal ni Warren si Davis sa kanyang posisyon. Pagkatapos, inalok niya si Finn ng posisyon bilang Regional Operations Manager para sa Chicago. Kinikilala ang kanyang karakter at pagmamalasakit bilang pinakamahalagang yaman. Natapos ang kabanatang ito sa pagtanggap ni Finn sa alok simula ng isang bagong kabanata na puno ng pangako at itinatag ang batas ng mabuting kapitbahay. Isang bagong patakaran na nagbibigay pugay sa kabutihan, ginagawang perpektong lugar ng trabaho ang warehouse sa Chicago, at nagdudulot ng pambihirang tagumpay sa kumpanya. Biglang tumayo si Warren, naglakad siya palapit sa amin. Tumingin siya kay Davis, seryoso ang kanyang mukha. "Mr. Davis," sabi niya, ang boses niya malamig. "Sa tingin ko, hindi ka na kailangan dito." Napaatras si Davis. Halata ang pagkagulat at takot sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang mangyayari. Pero ako ang CEO, pautal niyang sabi. Ngumiti si Warren, isang ngiting hindi nakakatuwa. "Hindi na," sabi niya. "Ngayon, ako na ang may-ari. At sa ilalim ng aking pamamahala, hindi na natin kailangan ang mga taong tulad mo." Agad na umalis si Davis. Parang batang napagalitan, yumuko siya at lumabas ng opisina. Nakita ko ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Siguro, sa wakas, naintindihan na niya ang kanyang pagkakamali. Nang matapos ang lahat, tumingin sa akin si Warren. May ngiti na sa kanyang mukha. Isang ngiti na puno ng pag-asa. "Finn," sabi niya, "nakita ko ang iyong kabutihan, nakita ko ang iyong katapatan, at iyan ang mga katangiang hinahanap ko sa isang tao." Nagpatuloy siya, "Gusto kong ialok sa iyo ang posisyon ng Regional Operations Manager para sa Chicago. Ano sa tingin mo?" Natahimik ako. Chicago? Isang malaking responsibilidad, pero alam kong ito na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataon na patunayan ang aking sarili. Ang pagkakataon na gumawa ng pagbabago. "Tatanggapin ko po," sabi ko, na may malakas na tinig. Nakangiti si Warren. "Magaling," sabi niya. "Alam kong hindi ka magsisisi." Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang kanyang bagong patakaran. Ang batas ng mabuting kapitbahay. Isang patakaran na nagsasabi na dapat tayong maging mabuti sa ating kapwa. Dapat tayong magtulungan. Dapat tayong maging responsable. "Sa warehouse sa Chicago," sabi niya, "gusto kong maging isang modelo ito. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay masaya. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay pinahahalagahan." Narinig ko ang kanyang mga salita. Ramdam ko ang kanyang sinseridad, ang kanyang adikain. Alam kong magiging maganda ang kinabukasan.
Dahil meron tayong bagong pinuno. Isang pinuno na may puso. Isang pinuno na naniniwala sa kabutihan. Nagpasalamat ako kay Warren at pagkatapos, naglakad ako palabas ng opisina. Bit-bit ko ang bagong pag-asa. Bit-bit ko ang bagong responsibilidad. Handang-handa na ako para sa Chicago. Handang-handang simulan ang bagong kabanata, ang kabanata ng pagbabago, ang kabanata ng kabutihan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagsimula sa isang madilim at maulang gabi, pero nagtapos sa isang liwanag na hindi ko inakala. Alam niyo mga kaibigan, kung minsan, yung mga pinakamasasakit na pagsubok ang nagiging daan para sa pinakamagagandang biyaya. Simula ng konklusyon, tinig na naglalarawan ng pagtanggap sa bagong tungkulin at pagbabago. Narinig ko ang mga salitang yon. My friend, mula kay Mr. Warren, at yung utos niyang apology para sa akin, kay Mr. Davis. Dito ko naramdaman, may pagbabago, malaking pagbabago. Si Mr. Davis, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mundo. Yung pagiging yabang niya, naglaho. Napalitan ng takot. Parang hindi niya matanggap na yung taong pinakawalan niya, yung driver na sinabi niyang wala ng silbi, ay siya palang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Si Mr. Warren, lumapit siya sa akin. Hindi na siya yung taong basang-basa sa kalsada. Ngayon, siya ang may hawak ng lahat. Pero sa mata niya, nakita ko pa rin yung kabaitan na nakita ko noon. Finn, sabi niya, nakikita ko ang potensyal mo. Nakikita ko ang karakter mo. Ang pagiging tapat mo sa kapwa mo. Yan ang kailangan ng kumpanyang ito. Lumapit siya sa akin. Mr. Davis, sabi niya, diretso ang tingin kay Mr. Davis. Ang iyong serbisyo ay tapos na. Effective immediately. Kailangan mo nang umalis. Nakita ko si Mr. Davis na parang wala ng lakas. Bumagsak sa upuan. Hindi makapagsalita. Habang papalabas siya, kasama ang security guards, parang nakita ko na sa mga mata niya ang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Isang tao na bumagsak dahil sa sarili niyang kasakiman at pagmamataas. Ang alok ng bagong simula, tinig na puno ng pag-asa at hamon. Pagkaalis ni Mr. Davis, bumaling sa akin si Mr. Warren. Mas naging kalmado ang kanyang boses. Parang nag-aalok ng isang bagong pinto. Finn, sabi niya, may kasamang ngiti. Mukhang may problema ako. Kailangan ko ng tao para mamahala sa Chicago Depot. Alam mo na yon. Alam mo ang mga tao doon. Alam mo ang hirap nila. Kailangan ko ng tao na hindi lang titingin sa numero, kundi sa puso ng mga tao. Kailangan ko ng tulad mo. Nagulat ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ako? Magiging manager? Ako na isang simpleng driver lang? Na walang kahit anong experience sa management. Sir, sabi ko, ako po, hindi ko po alam ang mga ganyang bagay. Driver lang po ako. Ngumiti siya, mas malaki ang ngiti ngayon. Finn, sabi niya, alam mo kung paano tratehan ng tama ang tao. Alam mo kung paano magdesisyon kapag mahirap. Alam mo kung paano unahin ang buhay kaysa sa pera. Yan ang mga bagay na hindi matututunan sa libro. Yan ang pinakamahalaga. Tapos, tinapik niya ang balikat ko. Ang iba, ituturo ko sa'yo. Magsisimula ang training mo sa Lunes. Ikaw ang magiging Regional Operations Manager ng Chicago Depot. Pagbabago ng buhay. Tinig na naglalarawan ng bagong kapalaran at bagong pag-asa. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Parang nanaginip ako. Isang oras lang ang nakalipas, akala ko matatapos na ang lahat. Akala ko, magiging wala akong trabaho. Ngayon, manager na ako. Kasama pa ang taong tumulong sa akin bilang mentor. Ang biyahe ko pabalik ng Chicago, iba na. Hindi na ako nakatingin sa labas na parang nawawala. Nakatingin ako sa bansa ko, sa mga tao. Parang may bago na akong purpose, may bago na akong lugar dito. Hawak ko ang bagong business card ko. Nakasulat doon, Finn Riley, Regional Operations Manager. Hindi pa rin siya kapani-paniwala. Nang pumasok ako sa Chicago Depot sa Lunes, iba na ang pakiramdam. Hindi na takot ang nangingibabaw. Hindi na galit, kundi pag-asa at pagmamalaki. Ang bagong pamamahala, tinig na naglalarawan ng pagbabago sa kultura ng kumpanya. Hindi ako nagpunta agad sa opisina ni Mr. Davis. Pinatawag ko lahat
lahat ng driver, mekaniko, dispatcher. Mga kasama, sabi ko, may gusto akong ikwento. At ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Yung gabing yun, yung pamilya, yung desisyon ko, yung pagiging huli ko, yung parusa ko, at yung pagdating ni Mr. Warren, yung bagong owner natin. Tapos na ang panahon ng takot, sabi ko. Tapos na ang panahon ng imposibleng deadlines. Mula ngayon, dito sa depo natin, ang magiging pundasyon ay respeto. Hindi tayo mga kasangkapan lang, tayo ay isang team. At magtutulungan tayo. Nagbago ang lahat. Hindi agad-agad, pero unti-unti. Naging mas makatao ang mga deadlines, nagkaroon ng bonus para sa safety. At pinaka-importante, yung Good Samaritan Rule. Yung patakaran na nagsasabing, kahit mahuli ka, basta may na-rescue kang tao, hindi ka lang hindi paparusahan, bibigyan ka pa ng bonus. Pagtatapos ng kwento, tinig na puno ng kapayapaan at pasasalamat. Lumipas ang 1 taon, nakaupo ako ngayon sa bago kong opisina. Malinis, maliwanag, at may tanaw na malawak sa depo. Hindi na ito lugar ng takot, ito ay lugar ng pagmamalaki. Ang pamilya ko, masaya. May bagong buhay, may bagong pag-asa. Sa mesa ko, nakadisplay ang isang litrato. Yung SUV, yung truck, yung motel, yung gabing yon. Kasama ang isang maliit na brass plaque. Character is who you are when you think no one is watching. Thank you for being a man of character, Finn. Naging isang driver lang ako na gumawa ng desisyon sa isang gabi. Pero dahil doon, natulungan ko sila. At natulungan ko rin ang sarili ko. Binigyan ako ng pagkakataong maghatid ng pag-asa, ng respeto, at ng kabutihan. Sa bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon, tandaan nyo, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, ang pagpili sa kabutihan, palaging may magandang kapalit. Sa huli, palagi.